Hello Kathden fans! Ito na nga ha, nag-post ang isang admin dito na spotted sina Mami Min at saka si Sir Alden Richards. Sabi niya dito sa caption niya is wala si Kath kasi busy kaya ang Mami na lang with Sir Alden na magkasama sila sa upuan mga kasombreros. So, pero nung kinumpara ko to sa file ko, ito po ay nung inawardan sina Ma'am Kath at saka si Sir Alden mga kasombreros ng Newsmakers of the Year, no? Ng Manila Bulletin. So, meron pa nga ako dito ng full speech, no? At saka ng acceptance ng award or ng plaque ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden at saka ni Mami Min mga kasombreros. So, matagal na po ito sa aking file mga kasombreros. And according sa file mga kasombreros, according to sa balita nga ng Manila Bulletin, ay February 2025 pa po ito mga kasombreros. So, andito ang listahan, no? According sa balita nga ng Manila Bulletin mga kasombreros. And dito ay parang may group picture ang lahat ng awardees, no, ng Manila Bulletin mga kasombreros na parang gumawa ng ingay ba sa 2024 mga kasombreros na kung saan nga yung Hello Love Again tsaka si Ma'am Catherine at tsaka si Sir Alden mga kasombreros ay part ng awardees dito. Hindi ito basta-basta mga kasombreros ha, kasi nga ay parang laman sila ng headlines, and alam naman natin na yung Hello Love Again ay talagang gumawa ng ingay mga kasombreros sa kasaysayan hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo mga kasombreros. Pero papasalamat ako kasi shinare no ng admin ito mga kasombreros. So yung sina Mami Min at saka si Sir Alden Richards. And then ito, another item natin. So may aabangan tayo ha, yung hindi pala basta-basta yung yung beauty con ni na Ma'am Catherine kasi kasama niya doon sina Ma'am Ann Curtis at saka si Ma'am Heart Evangelista mga kasombreros sa August 28 hanggang 31, 2025. So yan po ay 2 araw na lang, no? Pero alam ko si Ma'am Catherine naka-schedule siya ng 31. So, sabi dito sa Manila Standard, ay BeautyCon 2025 is set to be one of the year's biggest celebrity-packed events with some of the Philippines' most popular stars headlining the 4-day beauty showcase at SMX Convention Center, Manila from August 28 to 31 mga kasombreros. So, yun nga, no? Kasama dito si Ma'am Ann Curtis at saka si Ma'am Heart Evangelista mga kasombreros. Kung kaya, talaga siya, parang malaking event para talaga siya mga kasombreros kung kaya pupunta si Ma'am Catherine. So akala ko kasi parang yung sa fresh lang niya na endorsement mga kasombreros or brand kung kaya siya pupunta, pero hindi pala, no? 4 na araw pala ito. So parang parang continuous or simultaneous mga kasombreros ang event na ito kung kaya pupunta si Ma'am Catherine, no? Grabe, akala ko lang, parang small time lang siya mga kasombreros na event. And then ito, so next item natin, si Ma'am so ito muna next. So another pitik, no, ng mga pictures ni Sir Alden mga kasombreros sa kanyang pagbabike, no. Ito po ay naka rest mode, no, si Phenomenal Box Office Cinema King at saka parang naka navy blue or dark blue mga kasombreros ang kanyang suot na, of course, no, sobrang pogi ni Tisoy. Dahil complete outfit parati ang inyong Phenomenal Box Office King at saka ang linaw ng camera nila dito, ang ganda ng kuha mga kasombreros. So talagang ito yung therapist ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasombreros, yung kanyang pagbibisikleta. So isa rin ito sa pangalaga niya or pag-aalaga niya sa kanyang mental health mga kasombreros. And then ito, so sobrang cute nito mga kasombreros. Si Ma'am Risa, nag-post siya sa kanyang Instagram story. Parang ginawa niyang high-tech, no? Parang yung album ng kanilang family pictures mga kasombreros ay ginawa niyang cellphone type mga kasombreros. So, pero hindi naman siya tablet. Talaga siya, parang design, parang high-tech na type mga kasombreros ng
photo album. Kasi diba dati yung album talagang ano lang, naka-display lang, hindi gumagalaw-galaw. So parang ganun. Parang ito, parang tablet type na siya mga kasumbrero. So, pero yun lang siguro yung kaya niyang ano, yung mga pictures lang yung kaya niyang display mga kasumbrero. Tapos parang may oras, hindi ko alam kung tablet ba ito or parang kakaiba siya mga kasumbrero. No, parang nakasaksak din siya kasi may saksakan sa likod. Pero ang cute lang kasi nga, no, family pictures ng Fulkerson mga kasombreros kasama sina Mama Ten. Ang kulit lang ng kanyang, ang kulit lang ng parang gadget na ito mga kasombreros. And then ito, so pinost ng isang ano, no, ng isang admin. Shout out kay Jepoy Celebrity Studio. Salamat po. So yung buhok dito ni Sir Alden. So part pa ito ng pagsushoot nila dati ng Hello Love Again sa Calgary, Canada mga kasumberos. So parang may file ako dito pero na-recall ko lang nung pinost din ni Sir Jepoy na kasi ang kulit ng buhok ni Sir Alden dito. Kaya marami na pa-comment na ayusin mo ang buhok mo, Tisoy. Ganun. Di ba talagang mabusisi at saka meticuloso, no, ni Sir Alden mga kasumberos sa kanyang buhok. Kapag buhok ang pag-uusapan, talagang galawin mo na lahat ay wag lang ang kanyang buhok mga kasembreros. Nanamanan niya sa kanyang tatay na si Daddy Bay mga kasembreros. Pero dito nga, no, si Ma'am Catherine, si attorney lang ang pwedeng humawak ng buhok ni Tisoy mga kasembreros kasi nga siya lang ang may karapatan na parang yung sa jumper, no, at saka pag-ayos ng likod ni Ma'am Catherine, si Sir Alden lang ang may karapatan mga kasembreros. Kasi nga, favorite part kasi ni Tisoy yung likod ni Phenomenal Box Office Cinema King, Cinema Queen mga kasombrero. So, nung tinanong siya dati kung ano yung favorite part niya, ay yung likod ni Ma'am Catherine, kung kaya parati siyang nakahawak sa likod ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Alright, so in the meantime, yun lamang po ang ating item siya sa CAF din mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 26, 2025. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Medyo unpopular po ito pero ang ganda nito mga kasombreros. Ang title, Basta Umiibig kay Lord. Luke 2:25-26. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was upon him, and it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Napaka-unpopular nito mga kasombreros, pero sobrang ganda, no? Basta umiibig kay Lord. 25, sinasabi dito, merong isang tao sa Jerusalem. Ito yung time na ipapanak na si Jesus Christ mga kasombreros, no? Nina Virgin Mary at saka ni Joseph mga kasombreros. So, ito yung time na ipapanak na siya. So, parang si Simeon dito yung magdedicate, no? Parang siya yung pari, siya yung priest mga kasombreros or pastor na i-dedicate niya mga kasombreros si Jesus Christ, no? So, kakasilang yung newborn baby mga kasombreros na si Jesus Christ nga. So, ang na-mention dito is just and devout. Okay? Devout mga kasombreros. Ibig sabihin, kung magpa-deboto, hindi yung deboto na parang religious lang siya. Mahal at iniibig niya talaga ang Panginoon, no? Ito po yung ibig sabihin nito mga kasombreros. So, yung mga preceding verses actually dito, ay kinarga niya, no, si Jesus Christ mga kasombreros para yan siya dito i-dedicate, no. Sabi niya, Lord, you know, you are letting your servant depart in peace according to your word. So nagsalita siya ng prophecy, no, about kay Jesus Christ mga kasombreros, the newborn Messiah. So parang hindi natin to gaano napapansin, no, sa Biblia mga kasombreros sa Luke chapter 2 verse 25-26. Pero ano nga ba yung lesson na maaari nating ma-learn dito mga kasombreros out of the story of Simeon? Unang-una, dapat may time at iniibig natin ang Panginoon. Kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon basta umiibig sa Panginoon. And when we say umiibig, may time ka sa panalangin, may time ka sa kanyang gawain, may time ka sa Biblia, may time ka sa paggawa ng purpose. That is to love God with all our heart, mind, soul, and strength, and love people as ourselves mga kasombreros. So, kapag iniibig natin ang Diyos, di ba, magkakaroon tayo ng time, magkakaroon tayo ng devotion, magkakaroon tayo ng time sa Biblia, sa panalangin,
So, papasok ang Holy Spirit. So, when the Holy Spirit will be upon us or will be with us, mga kasembreros, ay marireveal, no, yung mga bagay, mga plano, yung guidance ng Panginoon, and so on, yung kanyang patnubay, no, ang kanyang protection, ang kanyang healing, ang kanyang blessings, and so on, mga kasembreros. So, lahat ng good attributes, hindi man perfecto ang ating buhay. That is why we need a perfect God, whom He is sending His Holy Spirit sa mga taong may takot at umiibig sa Kanya. So dito ko nakita, parang ang galing, no? Kasi kahit sino, Simeon, no, hindi siya gaanong kilala sa Biblia, pero may Simeon pala na naging parte ng dedication ni Jesus Christ, mga kasos. And he himself, no, has seen the salvation of God na dinala ng Panginoon, mga kasunod, sa kanyang buhay. This verse introduces us to an important figure in the New Testament, Simeon. He lived in Jerusalem during a time when the people of Israel were expectant, waiting for the Messiah. So, alam nyo, hindi lahat kasi ay nare-reveal or parang pinapaalam ng Panginoon sa kanila yung sikreto, no? Kasi tulad dito, no, hindi halos lahat ng tao sa Israel at that time ay nag-expect sila ng pagdarating ng Messiah. Yung nga na ipapanak na si Jesus Christ, mga kasembreros. And speaking na malapit ng December, so pero ito may medyo advanced, mga kasembreros. So according sa pag-aaral, ang synonyms na ng pangalang Simeon ay patience at saka pag-asa. No, kasi si Simeon ay talaga naging patient siya, no, naging matiyaga siya sa pag-aantay din ng Messiah. Isa siya doon sa crowd na nag-aantay, mga kasembreros, ng pagdarating ng anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, no, ang Diyos ng Israel. And ang phrase na sasabi dito na consolation of Israel, sinasabi ito sa Hebrew, mga. So this phrase refers to the anticipation of the promised Messiah who would bring salvation and deliverance to the people of Israel. It signifies the hope and longing of a nation that had suffered under foreign rule for many years. So grabe, mga kasembreros, no? Ito yung kahalagahan din ng patience at saka katiyagaan sa atin, mga kasembreros, bilang tao. Kasi kapag ang tao matiyaga, no, matagang manalangin, matiyagang magbasa ng Biblia, matiyaga sa kanyang pangarap, no, tulad sa atin, mga kasembreros, talagang matiyaga tayo sa paggawa ng content maliban sa then ay meron tayong salita ng Panginoon. And of course, no, yung pagbahagi ng kaalaman na regalo rin sa atin ng Panginoon, kung kaya nagli-little Kuya Kim tayo, mga kasembreros, no. So yun po, nang matiyaga tayo, nag-aantay din ating pangarap, no, na kahit na ma-feature lang nasa GMA or sa ABS-CBN, mga kasus, kahit hindi nila kukunin, kahit na-feature lang tayo, ay okay na yun, mga kasembreros. So hindi po talaga masama ang mangarap, kung kaya libre ang mangarap, mga kasembreros. Laki pa na natin ng katiyagaan at consistency sa ating ginagawa na tama at righteous, kasi baka libre lang mangarap, so masama naman pala yung ginagawa. So hindi po ganun, mga kasembreros. Ang verse na ito ay nagsasuggest na si Simeon ay hindi lamang siya nag-aantay ng mapapassive, kumaga pa lalamya-lamya or parang walang ginagawa, no? Meron talaga siyang active, mga kasembreros, na waiting, active na longing, kumaga pa parang si King David na talagang intentional, no, talagang yung puso niya ay nag-aantay ng matyaga, mga kasembreros, sa pagdarating ng Messiah, and he was led by the Holy Spirit of God. So napakatindi kasi ang nagagawa ng isang tao kapag siya po ay led by the Holy Spirit, mga kasembreros, ng banal na Espiritu ng Diyos. Naku po, ibang-iba. At saka kasi the Holy Spirit ay supernatural being, okay? Third Trinity, no? Isa siya sa persona ng Panginoon, mga kasembreros. And kung tayo ay natural world itong tinitirahan natin, ang nakikita ng Espiritu at ang kanyang power ay equal sa Panginoon, mga kasembreros. And supernatural, natural, at meron siyang power over these dimensions. Grabe, no? This gives us a glimpse into how God communicates and influences the lives of those who are devoted to Him. So umiibig sa Panginoon, mga kasembreros. Kahit sino, kahit anumang lahi mo, kahit anumang estado mo sa buhay, mahirap ka man, nasa liblib ka man na lugar, sa bundok ka man nakatira, sa city ka man nakatira, kapag tayo po ay ginamit ng Panginoon, mahal natin ang Panginoon at nakita ng Diyos na umiibig tayo sa Kanya, He can work in an amazing and numerous ways, mga kasembreros. Ganun po katindi ang kayang gawin ng Panginoon sa atin. Simeon is then a representation of all believers who await the promises of God with an expectant heart. No? Expectant heart. May hope, may pananampalataya, mga kasembreros. His character and faith serve as an example of how we should strive to live
our lives faithfully, trusting in God's timing and His promises. Ito, marami ang natitempt dito, marami ang nalalaglag, no? At saka, kumaga pa sa test pa, ay bagsak, no, sa pag-aantay at saka sa tamang timing ng Panginoon, mga kasembreros. Kasi hindi lahat ng tao ay matyaga, no, sa panalangin, sa pag-aantay, sa kumbaga sa pag-alam, no, at saka pag-aantay doon sa tamang timing ng Panginoon, because ang gusto lang natin yung ating time, yung ating season, yung ating deadline, yung ating due date, yung ating kumbaga dapat year 2026 ganito na ako, year 2027 may ganito na ako, so meron tayong deadline. Yes, tama na nangarap tayo, pero kapag may pag-asa, kapag yung pag-asa natin ay nakatuon at saka founded sa Panginoon, iaasa natin, no, we can do diligently, we can work diligently, we can work with faith, with patience, with hope, with love, and so on. Pero ang final say, ang final approval, mga kasembreros, ay sa Panginoon pa rin. So yun po yung pinagkaiba ng kumaga pa ng mananampalataya at saka hindi mananampalataya, mga kasembreros ng ating Panginoon. Ang ganda, no, ng kwentong ito ni Simeon, na kung saan ay kumaga parang hindi siya gaanong sikat sa Biblia, ay meron palang isang Simeon na ginamit ng Panginoon para yun yung paunang nag-giveaway, no, at saka nag-dedicate sa Panginoon sa Messiah, no, ang batang Jesus, mga kasembreros, sa para lumaki, and parang part siya ng pelikula, no, parang ganon, mga kasembreros. So napakaganda, and para sa atin, as an application, mga kasembreros, dapat tayo rin ay ibigin natin ang ating Panginoon ng buong lakas, isipan, damdamin, no, at saka kaluluwa, mga kasembreros, at puso. And then love our neighbors as we love ourselves, mga kasembreros. So napakaganda nito. Alright, sinama po sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and then patience, mga kasembreros, habang inaantay natin ang dakilang plano ng Diyos sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next time, mga kasunod, paalam po. I love you.